Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat sa dakilang Diyos na kaloob sa atin ng panibagong umaga na isang biyaya ang ating ipagpapasalamat. Pagpaumanhin po na wala ang aking internet connection at sa umagang ito, tayo muna po ay higit natin paumpisahan ang ating umaga ng pagharap at patuloy na pagtahan sa presensya ng Diyos sa pamagitan ng morning devotion ito. Ako po muna ulit ang inyong makakasama at isang kagalakan po na magamit sa ganitong gawain at ang Diyos ang higit na pumatag po sa buhay natin bilang mga lingkod niya na magagamit natin sa ating pagsuong sa buong maghapon. Sa oras na ito, paumpisahan natin ng isang awitin ang ating gawain ito na ang title ay Diyos ay kahanga-hangang tunay. Hallelujah. Hallelujah. Lubos na sa salamat ang nais ipahayag. Paglingkuran siyang lubos sa buhay ko, kahanga-hangang tunay, gabay at biyaya, di nagmaliw kailanman, itataas mamahal sa'yo. Buhay ko'y sa Kanya, lubos na sa salamat ang nais ipahayag. Pamilya ko ay pinagpala, pinili ng Diyos, kaganapan ng buhay, paglingkuran siyang lubos. Buhay ko'y kahanga-hangang tunay, gabay at biyaya, di nagmaliw kailanman, laging itatanghal pagtatapat niya. Buhay ko'y sa Kanya, sa buhay ko'y kahanga-hangang tunay, gabay at biyaya, di nagmaliw kailanman, laging itatanghal pagtatapat niya.
Kanya. Laging itatanghal pagtatapat niya. Buhay ko'y sa Kanya. Laging itatanghal pagtatapat niya. Buhay ko'y sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat. May lalang ng langit at lupa at may kapangyarihan sa buhay namin ito kung paano lahat ng bagay ay sa Kanya nagmumula o sa oras na ito. Marapat lamang kayong dakilain, papurihan, sambahin o sa aming pong buhay. Kayo lamang pong aming Diyos na tapat, ang aming maaasahan, ang aming pag-asa o God na sa oras na ito. Higit po namin nilalapit ang aming umaga na sa pagpaumpisa ng gawain ito. Kayo lamang pong higit na kung makakilos o God, magbaba ng iyong mabiyayang presensya at magpakahayag ng iyong pagpapahalang salita o God. Na ako na iyong lingkod, gamitin mo lamang po ako bilang daluyan ng mensahe. Habahan niyo po ako sa pinakamababang antas ng aking pong buhay. At kayo lamang po, O God, ang higit na maparangalan. Masunod ang kalooban niyo, O God. Samahan niyo lamang po kami sa gawain. Kayo po ang Diyos na higit namin, Panginoon. Maangkin, maranasan, at higit sa lahat, magsalita, O God, sa umaga. Sa iyo pong papuri pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. At sa mapagpalang muli sa ating lahat, salamat po sa ating Diyos na muli tayong binayaan ng isang umagang punong-puno ng sigla, ng kalakasang ipaglilingkod at ipagpapasalamat sa Kanya. At sa oras na ito, pagpaumanhin niyo po kung ang aking connection ay humihina at nawa itaiwid po tayo ng ating Panginoon sa umagang ito. Kung nga pala po si Pastor Efraim Nieto ng DFC Balagtas, Bulacan. At yung nakaraang Lunes, ako din po yung nag-live, pero paanmanhin niyo po, hindi sa pamagitan ng diretsang live dahil may tungkulin pong mission ang inyong lingkod na sa oras na ito ay patuloy nga po na tayo ay magsalo-salo sa presensya ng Panginoon. Ang ating pag-aaralan ay magmumula po sa aklat ng Mateo chapter 14 verse 13 to 21. Mateo chapter 14 verse 13 to 21. Alam na po natin ito na ang tagpo na ito ay after ng pagkamatay ni Juan Bautista at gumawa po ng himalang bagay ang Panginoon, ang pagpapakain niya ng 5,000 tao. At yung ating pong pag-aaral ngayon ay may kasama pong higit na pagtatanghal sa ating Diyos dahil ako po'y nagagalak sa mga bagay na kabutihan niya sa aming pamilya. Pero sa oras na ito, pag-aralan po natin at pinamagatan ko po ito, ang Panginoon ang kasapatan ng mga sumusunod sa Kanya. Sabi po dito, ang Panginoon ang kasapatan ng mga sumusunod sa Kanya. Dahil dito po, sabi po sa verse 13, nang mabalitaan niyon ni Jesus, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang tahimik na lugar. Nang malaman ng mga tao mula sa iba't ibang bayan na nakaalis na si Jesus, lumakad sila patungo sa lugar na pupuntahan niya. Kaya, nang bumaba si Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao at naawa siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit sa kanila. 15. Nang gumagabi na, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, nasa ilang na lugar po tayo at dumidilim na. Paalisin niyo na po ang mga tao para makapunta sila sa mga nayon at nang makabili ng pagkain nila. Pero sinabi
ni Jesus sa kanila, hindi na nila kailangan umalis. Kayo ang magpakain sa kanila. Sumagot sila, meron lang po tayong 5 tinapay at 2 isda. Dalhin niyo ang mga ito sa akin. At sinabi ni Jesus, inuutusan niya ang mga 18, dalhin niyo ang mga ito sa akin, ang sabi ni Jesus. Inutusan niya ang mga tao na maupo sa damuhan. Kinuha niya ang 5 tinapay at 2 isda at tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, hinati-hati niya ang tinapay at ibinigay sa mga tagasunod niya at ibinigay naman nila ito sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Pagkatapos, tinipon nila ang natirang pagkain at nakapuno sila ng 12 basket. Ang bilang ng lalaking kumain ay mga lalaking kumain ay may 5,000 maliban pa sa babae at mga bata. So alam na po natin itong tagpong ito, no? Yung sufficiency ng Panginoon. Pero dinadala po ako ng Panginoon sa umagang ito na talagang sa tagpong ito, yung pangailangan ng mga tao ay pinakita dito, yung sumusunod sa Kanya. Dahil sa verse 13, nang mabalitaan iyon ni Jesus, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang tahimik na lugar. Nang malaman, sabi po dito sa verse 13, B, 13b, nang malaman ng mga tao mula sa iba't ibang bayan na nakaalis na si Jesus, lumakad sila patungo sa lugar na pupuntahan nila. So, marahil nababalitaan ng mga taong iyon, mga higit na nakakarinig sa mga himala at kabutihang ginagawa ng ating Panginoon Jesus. Pero sa atin po dito, si Jesus ay nagmamahal. Bakit? Makita po natin dito, nagmamalasakit siya sa mga sumusunod sa Kanya. Ano po ba ang ginawa ng Panginoon? Pinagtaguan po ba ng Panginoon yung mga sumusunod sa Kanya? Na kahit siya ay bagkus pagod sa paglalakbay, hindi niya po ito tinaguan, bagkus hinarap. At ano po bang sinabi dito? Kaya't bumaba si Jesus sa bangka at nakita niya ang napakaraming tao at naawa. So, yung pagmamalasakit niya ay naawa siya sa tao. Ano po ba? Dahil nagmamahal siya bilang Diyos ba? Bilang Panginoon? Binabaan niya yung mga tao at kinatagpo yung pangangailangan base sa sitwasyon nung humarap ang mga tao sa kanila. Sabi po dito, at pinagaling niya ang mga may sakit sa kanila. Diba? Hindi nagdalawang isip ng Panginoon dahil nagmamalasakit siya. At nakita dito na bunga ng awa at habag ng Panginoon. Hindi talaga nagdadalawang isip ang Diyos o ang Panginoong Jesus na gumawa ng mabuting bagay sa mga taong sumusunod. At yung pangangailangan nila ay hindi pinababayaan ng Diyos. Kagaya nga po ng kinanta, itatanghal. Marahil sa mga nagdaang panahon, ang aming pong paglilingkod ay hindi po nalilingid sa ating Diyos, pero isang pagtatanghal lamang po. Ranas po namin yung pagmamalasakit ng Diyos, lalo na po sa akin bilang lingkod. Dahil aking po kung gustong parangalan ang kabutihan niya, na nagkaroon po ako ng misyon sa kabila ng responsibilidad bilang lingkod at paglakad sa kanyang pananampalataya, ay hindi niya ako pinagkulang. Nagmamalasakit siya. Kagaya nga po ng aking patatuon nakaraan, maraming ginawa ang Panginoon dahil siya lamang po yung naging kanlungan at tanggulan ko sa mga sitwasyon habang ako'y naglilingkod. At hindi po lingid sa inyo, sa mga kapwa ko lingkod na dumalo sa pastor conference ng nakaraan, wala po ako dahil nasa mission nga po ako. At sa Diyos lamang po ako nanganganlong dahil kailangan po ako ng aking kapatid at ng aking bayaw.
Pero sa oras na iyon, talagang kinakatakot po ng Panginoon yung higit na sitwasyon ng lingkod o mga anak niya na sumusunod sa Kanya. At ako po'y nagpapasalamat na nakasurvive po ang inyong lingkod dahil tapat na nagmamalasakit ang Diyos, kinakalinga niya ang mga lumalapit sa Kanya. Sa oras na ito, makikita po natin dito, si Jesus ay nagbibigay ng kanilang pangailangan. Sa verse 15 hanggang 19, nang gumagabi, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, nasa ilang lugar na tayo at dumidilim na. Paalisin niyo na ang mga tao para makapunta sila sa mga nayon at makabili ng pagkain. Pero sinabi ni Jesus sa kanila, hindi na nila kailangan umalis, kayo na ang magpakain sa kanila. Sumagot sila, meron lang po tayong 5 tinapay at 2 isda. Dalhin ninyo ito sa akin. At ang sabi ni Jesus, inutusan niya ang mga tao na maupo sa damuhan. Kinuha niya ang mga 5 tinapay at 2 isda at tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos hinati-hati niya ang tinapay at binigay sa mga tagasunod at binigay naman nila ito sa mga tao. Nasa ibang salin po ng gospel ay sinabi ng mga alagad na halos yung ipapakain, di po ba, sa mga tao ay katumbas ng 1 buwang sahod. Pero dito po, maano po natin na yung pag-provide o pagiging sufficiency na yung mga alagad ay talagang nangangamba dahil sa sitwasyon na marahil nakikita nila yung sitwasyon ng mga taong sumunod sa kanila, nanghihina, nanlalata sa kadahilan ng nagugutom, pero hindi na inalaw ng Panginoon na lumakad pa ng malayo. Bagkus sa kaisipan ng tao bilang alagad ay alam ang maaaring gawin ng mga tao ay maagang umalis at pumunta sa bayan upang sila ay makain at mapawi yung gutom. Pero iba ang kapamaraanan ng Panginoon. Binibigay niya talaga yung pangailangan. Nung sinabi ng kanyang mga alagad na ganito dapat po ang gawin, maagang paalisin, pero sumagot ang Panginoon, hindi na nila kailangan umalis, kayo na ang magpakain. Nung nagdeklara ng salita ang Panginoong Hesus, nagkaroon ng higit na assurance ang mga alagad. Di po ba? Assurance that sumasapat sa kanilang mental needs na ang Panginoong Hesus ang gagawa at magiging mabiyaya. Di po ba? Na sa kanilang sapat na dala o 5 tinapay at 2 isa, may mangyayari na himalang bagay or naandun yung higit na assurance ng mga tagasunod na hindi magsasalita ang Panginoon, hindi magbababa ng salita ang kanilang guro nang hindi niya at alam ang gagawin niya. Kaya ang nangyari, alam po natin, talagang napakain yung mga taong ito. At hindi na kailangan pang mahirapan o mahimatay sa paglalakad pabalik ng bayan yung mga tao marahil ay gutom na. At yung iba hindi natin alam, walang pambili. Pero kahit ganun yung sitwasyon ng mga tao, yung sufficiency ng Panginoon, yung katapatan ng Panginoon, talagang ipinakita na talagang ang Diyos sa mga sumusunod sa Kanya o naglilingkod sa Kanya ay tapat na nangangako na hindi siya magkukulang kailanman. Laging sapat ang probisyon. Laging tapat siya sa mga pangailangan ng mga anak na sumusunod sa Kanya. Amen po. Na sa buhay po namin, talagang ako po ay nagagalak dahil isang bagay na mabuti ang talagang ginawa ng Panginoon
Dahil nung ako po ay nagtalaga ng buhay sa kanya, iniwan na ang pag-abroad or pagtatrabaho sa kanya, talagang ipinakita niya na hindi siya pagkukulang. At hinarap ko yung paglilingkod sa kanya na hindi alam ang susuon. At bukas po ay isang katapatan po ng Panginoon. Graduate na po yung aming anak na nag-aaral ng college. At ganun po kami nagagalak mag-asawa bilang naglilingkod sa Panginoon. Yung 4 na taong katapatan para makapagtapos ang aming anak na nag-aaral ng college ay hindi biro-biro. Talagang ilulungod mo sa Panginoon, ilalapit mo sa Kanya dahil bilang naglilingkod na iniwan ng lahat, sa Kanya lang aasa. Sa Kanya lang laging titingin at hindi sa mga bagay na nagbibigay lang sa iyo ng kalungkutan, na mag-aagam-agam ka dahil hindi mo alam kung meron ka madudukot sa bulsa. Pero ang Panginoon, tapat siya sa kanyang mga salita. Nang sino mang nagtitiwala sa kanya, umaasa sa kanya, ay hindi niya pagkukulangan. Kaya kami pong mag-asawa ay higit na nagpapasalamat at tinatanghal ang kanyang kabutihan, hindi sa sarili naming galing, kundi sa katapatan niya na sabi lang sa amin ng aming tagapanguna ay talagang patuloy lang nating pagtapat sa Panginoon dahil mabiyaya namang Diyos na ating pinaglilingkuran. At ganun nga po ang nangyari. Kahit po yung anak ko, yung anak namin, ay hindi makapaniwala na sinorvive siya ng Panginoon. Magtatapos na po siya bukas. Na sa pangailangan natin bilang naglilingkod sa Panginoon, marahil may kanya-kanya tayong sitwasyon. Hindi po ba? Marahil hindi natin alam ang gagawin natin. Nanghihina tayo. Hindi natin alam kung saan talaga sasandik. Pero yung salita niya sa Psalms 91, siya yung refuge and fortress. Lahat ng nagtitiwala sa ating makapangyarihang Diyos ay kakalingain. Dito ba? Paano niya kakalingain? Ipagtatapat ng Diyos yung kanyang ipinangako sa mga sumusunod sa kanya. At hindi niya nahinayaan na may mga dito sa tagpong ito ng ating pinag-aaralan, hindi na niya hinayaang may maghirap pa, may matay pa dahil sa paglakad papuntang bayan upang matugunan yung pangailangan nila sa gutom, sa maibsan ng kanilang pagod dahil sa pagsunod sa Panginoon. Di po ba? At sa patuloy na pag-aaral natin, ano po makikita natin dito? Lahat talaga ipinoprovide ng Panginoon. At sa panghuli, yun po ating makikita dito, si Jesus ay sapat sa kanilang pangailangan. Di po ba? Hindi nagkulang yung 5 tinapay at 2 isda. Mababaw lamang po yung pag-aaral natin ngayon. Pero dahil nga po sa kabutihan ng Panginoon, ako po talaga ay nagagalak at patuloy na gustong papurihan ng Diyos dahil tapat siya kailang kami. Nasabi po dito sa verse 20 and 21, kumain silang lahat at nabusog. Pagkatapos tinipon nila ang natirang pagkain at nakapuno sila ng 12 basket. Ang bilang ng mga lalaking kumain ay 5,000 at maliban pa sa mga babae at bata. So, nakita po natin yung mahimalang kapamaraan ng ating Panginoon. Nung tinaas lang niya yung tinapay, 5 tinapay at 2 isda. Halos hindi mabilang yung tumanggap nito at napagpala. At hindi pinagkulang bagkus sobra-sobra pa. Sa mga nagtatapat at sumusunod sa kanya, mga kapatid. Marahil, isa lamang din po kami sa mga naglilingkod na iniwan ng lahat. Mas marami pang naunang nagbibigay ng patotoo sa ating Diyos kung paano siya katapat. Dahil sa aming pong buhay, isa pa lang naman po yung napagtapos namin. Pero yung mga mas nauna pa po, di ba? Marahil 5
tatlo na lang yung pagtapos nila sa kabila ng kanilang paglilingkod sa Panginoon. Pero sa simpleng bagay na po, sa malaking bagay na po sa amin yun bilang higit na lumalapit sa Panginoon. At alam naman po ninyo sa mga nauna, sinabi lang po namin, kami lamang po ay umuupak na ginagamit din po sa gawain yung aming inuupahan bilang place of worship. At yung mga pangailangan na sa Diyos tayo umaasa, lumuluhod, di po ba? Pero ganun pa man, akin pong ipinagpaparatoo na yung kapamaraanan niya talaga, na minsan ay napapatanong kami mag-asawa dahil hindi kami pwedeng lumapit sa tao. By faith tayo, sa Diyos lang talaga kailangan tumawag. Pero ganun pa man, sa mga oras na ito, pati yung aming pagpunta sa lugarin ng Pampanga kung saan gagraduate ang aming anak, ay talagang ipinoprovide ng Panginoon. Gumagamit siya ng uwak. Talagang na-amaze lang po kami na yung katapatan ng Panginoon, karapat dapat itanghal, karapat dapat ipagpasalamat at laging ibalik sa Kanya yung papuri. Sabi doon, magtatapat. Pinili yung aming pamilya. Isa sa mga pinili na maglingkod sa Kanya bilang isang biyaya na kahit alam po namin hindi rin yung karapat dapat. Maraming bagay din siya kahapon, pero yung privilege niya na piliin niya sa Kanyang gawain ay amin din po talagang patuloy na kinagagalak. Dahil yung talaga, kapag sa una talaga, no, parang bata kang nangangapa, parang sanggol ka na nangangapa, pero glory by glory, glory by glory, habang dumadating yung panahon, pinapakita ng malinaw kung paano siya katapat. Amen po. Sister Arceli Aguilera, God keeps His promises. Nasa buhay natin, marahil hindi ko man po alam ang mga sitwasyon, yung aking pagtatanghal sa umagang ito sa kabutihan ng Panginoon, na hindi talaga siya nang iiwan. Dumating din po ako sa point na dahil sa mission ko, ay talagang ang aking asawa lang po ang gumagampan sa mga tungkulin, sa paghayo-hayo. Nakakauwi lang po ako ng Sabado dahil may aking pong tinulungan ng aking kapatid at bayaw na upang sa kanilang sitwasyon ay maging katuwang sa kanilang binabaka. At sa punto na iyon, naging laman din po ako ng ospital. Sa oras na ito, mabiyaya ang Panginoon na talagang yung kalakasan, yung pag-aaliw kung saan mo huhugot ka. Di po ba? Marahil yung mga tao dito, hindi nila alam kung saan huhugot dahil after nilang makamtan yung mga bagay na kagalingan, di natin alam yung iba kung saan dahil sa paglalakad nila ay ano ba yung naging sitwasyon nila. Pero ganun pa man yung sufficiency ng Panginoon, napakadakila. At talagang kung tayo nasa tagpong iyon, makita ng mga tao may sumobra pang 2 basket, hindi sila pinagkulang. At sa umagang ito, yung mga bagay na ipinagtatapat natin mga kapatid, katulad ng sitwasyon ito, sa Panginoon sila nagtiwala at umasa na yung pagsunod nila sa pupuntahan ng Panginoong Hesus, na hindi sila mabibigo at hindi nga sila binigo ng ating Panginoong Hesus. Pinatagpo yung kanilang mga sitwasyon, naging kasapatan at naging kapuri-puri sa ating Diyos ang Ama sa langit. Ganon din po sa ating pong buhay. Marahil sa lamang din po ako sa nakaranas at napupuno ng kagalakan sa oras na ito, na yung kasapatan talaga na nakamtan po namin mag-asawa
ay higit namin pinagpapasalamat sa Panginoon na hindi siya bumibigo. He do and keeps His promises. Sa umagang ito, sa Diyos lamang po ang pinakamataas na papuri. He do and keep His promises sa mga sumusunod sa Kanya. At tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na mabuti. Hallelujah. Ano man po yung sitwasyon kagalagayan namin, Panginoon, naroon palagi ang iyong kamay. Laging gumagawa ng mabuti at mahimalang bagay upang ang mga anak mo na nanganganlong sa iyo, nagtatapat sa iyo at sumusunod sa iyo ay hindi mabibigo, O God. Ano man po yung mga bagay na kakaharapin namin, sa inyo po namin lubos na ipinagtitiwala, O God, na kayo ang patuloy na sasama sa amin bilang aming Diyos, ang aming pag-asa, ang aming matatakbuhan, ang aming masasandigan, O God, na kayo po ang Diyos na patuloy na magiging mabiyaya, O God, na hindi kami mabibigo, O God. Sapat at tapat ang tulong at paggawa niyo sa aming sitwasyon. Ano mang kalalagayan ng mga kapatid ko, may papasok man, Panginoon, may mga bagay na gagawin sa kanilang tinanggap na tungkulin, O God, kayo nga po ang Diyos na mag-extend pa ng iyong kamay. Pagkalingat, pag-iingat, O Lord, pagpapalakas, maging sa aming mga tagapanguna, kay Pastora Never, sa buong sambayanan, sa kanyang mga anak, kay Pastor Joel, O God, maging sa ating tagapanguna, si Pastor Joseph, at sa Maseredi family. Laging ang kamay niyo ay patuloy na maranasan, Panginoon, ang higit na pagtatapat, kasapatan, at patuloy, Panginoon, pagbuhos ng mabuting bagay, O God, na ipinangako niyo. Na kayo po, Panginoon, ang laging nagko-comfort, laging patuloy nagbababa, Panginoon, ng pagpapala at patuloy na tulong, O God. Saan mo kami dalhin, Panginoon, bilang mga anak mo, nandun, Panginoon, ang pangungunan at pagdadala, Panginoon, ng higit na kasapatan sa aming puso, na kailanman hindi niyo kami pagbabayaan. Sa iyong papuri pagdakila sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, sa mapagpalang gabi, umaga po sa ating lahat. God bless po.